Good morning ka-business ka-partners and ka-work all over the world. Welcome back to my channel. This is Jean Joanna Patendon. So ngayon naman, kung inyo pong nasubaybayan ng ating pag-ibig impito or pag-ibig contribution journey, so ngayon naman ating isi-share ang latest update ng ating virtual pag-ibig features and categories inside our pictures and icons. So, sa ating pagtatangkilik ng ating pag-ibig journey, so, kung inyo pong nasubaybayan, ito po yung ating total accumulated ng ating pag-iimpok or ating pagkukontribute sa ating pag-ibig contribution with dividend. So, kasama na po ang dividend dyan. So, meron na po tayong 87,993.75. So, ang total contribution natin is 72,000 plus 15,000 na dividend income. So, ang ating paghuhulog po is inabot na po tayo ng 118 months. So, dyan natin mabubview ang ating pag-ibig contribution. Doon natin mabubview ang ating pag-ibig contribution sa regular savings. So, yun po yung update ng ating pag-ibig virtual features. So, kung inyo napapansin, dyan natin mabubview yung ating regular savings. So, ngayon naman, dahil nga naglo-loading, so, napunta tayo sa ating second features, which is Pag-ibig MP2 savings program. So, kung inyo napapansin, naka-emphasize po dyan, MP2. So, Modified Pag-ibig 2 savings program. Under po siya ni Pag-ibig. So, kung inyo pong napapansin, meron po tayong dalawang account. So, sa ating dalawang account, ang first account natin is meron siyang laman na 212,993.77. Ang ating second account, meron po tayong 44,149.05. Kung inyo pong napapansin dyan, meron po tayong dividend na 149, which is declared po siya ng 2024. So, yan po yung ating update features ni Pag-ibig. So, yung sa pangatlo naman is yung ating housing loan. So, kung nyo po napapansin, ayan po yung ating account. So, yan po yung ating loan balance. So, ang laki-laki ng kapirahan natin dyan, no? So, yan yung utang sa bahay natin. So, proud po ako dahil na nakapag-grant po tayo ng ganyang kalaking utang sa ating bahay. So, habang may buhay, habang kaya natin yung bayaran. So, kapag tuloy-tuloy lang tayo sa ating negosyong papasukin, makapagbayad tayo dyan in time. So, for the meantime, ganyan lang muna. So, isa pa, nakatira naman tayo sa ating bahay. So, hindi pa tayo halos nakapagbayad ng kalahati. So, ang lumalabas kasi na ang parang kontrata natin is 30 years of service or 30 years na kontrata sa ating pagbabayad ng housing loan. So, ngayon naman, dadapo tayo sa ating multi-purpose loan. So, inyo pong mapapansin, bawat account, meron po tayong mga features na pinapakita. So, tulad nito, ito yung application number. Yan na po yung ating parang account. So, nag-grant po tayo sa ating multi-purpose loan ng 69,955 ba yun? So, yun po yung nag-grant natin. Tapos, ang monthly amortization natin is 2,557.30. So, amortization period, mag-start po siya ng March 15, April 15, 2024 until March 15, 2027 kasi nga 3 years po ang kontrata na ating kinuha doon sa ating pagbabayad ng multi-purpose loan. So, kung inyo pong mapapansin, date granted ng ating loan is January 26, 2024. So, nakapag loan granted amount is 69,000, di ba? So, ayan, dyan natin mabubview yung ating multi-purpose loan. So, next features naman is yung sinasabi natin na calamity. So, kung ating masusundan ang calamity, yun po yung di ba may mga state of emergency na kailangan mag-declared ng calamity. So, pwede po tayo mag-apply ng calamity loan. So, depende po kung magkano yung need sa cash assistance ng bawat individual families na covered ng
state of calamity wherein kailangan makapag file ng cash assistance. So diyan po natin makikita sa calamity features. So sumunod naman diyan sa calamity features, diyan natin makikita yung online payment. So convenient na po na hindi na po tayo pupunta sa mga branch or kapag mayroon pong laman ng ating mga GCash, meron tayong ATM card na digital bank din, so pwede tayo makapagbayad through online. So tatlo ang ating pwede posibleng bayaran, yung ating loan, yung ating contribution, yung ating housing loan. So diyan na natin babayaran sa tatlong category na ating pangungutang o pagbabayad. Kasi 'di ba, magbabayad tayo ng ating monthly contribution, magbabayad tayo ng ating housing loan, magbabayad din tayo ng ating multi-purpose loan. So diyan natin makikita. So ang sumunod naman diyan is yung ating MPL nga. So sa MPL natin diyan, yun yung parang mga forms or document na kailangan i-download para sana diyan tayo magpi-fill up. Kung hindi tayo pupunta sa sinasabing Pag-ibig branch or any offices na mas malapit. So kung inyo pong mapapansin, dyan sa ating MPL, parang sinishortcut lang po siya doon sa multi-purpose loan. So parang yun po ang ibig sabihin nun. Correct me if I'm wrong, disclaimer lamang po. So ang next features natin is yung sinasabing Loyalty Card Plus. So ang sa Loyalty Card Plus natin, ang inside po niya is meron po siyang partnered bank. So depende po kung ano ang Loyalty Card Plus na nag-i-sponsor sa'yo nung during na tayo ay nag-a-apply. Depende kasi din yan sa branch. Kasi may mga branch na ang hawak nila is Asia United Banks. Merong branch na ang hawak nila is dalawa. Depende kung ano yung card na na-issue nung during sa pag-apply natin ng Loyalty Card Plus. Kasi parang naka-indicate na doon automatic ang ating partnered bank. So meron ding time na nakalagay doon ang sinasabing Robinsons Bank. So ngayon naman, parang hindi ko siya nasundan, na direkta tayo. So balikan. So pag halimbawa naman sa ating housing loan, so dyan, na binalikan ko yung ating housing loan kasi nga medyo mababa yung niya. So, dyan tayo nakapag-focus. So, kung inyong nasundan po ang ating pag-share ng ating video, paki-follow, paki-like, paki-share, and don't forget to click the notification para magiging updated po kayo. Thank you for watching. Stay safe, God bless.